2 linggo na akong nasa tungkulin ng pagdidilig. Pero sa pagtitipon ng grupo, napansin kong may ilang mas matagal nang nananalig kaysa sa akin. At ang ilan ay napunta pa sa pamumuno. Nagpapabigat ito sa loob ko. Nag-aalala ako na baka di sapat ang pagbabahagi ko o di ko matulungan ng iba. Nahamakin nila ako at sabihing di ako nababagay rito. Ang pamumuhay na may mga ganitong saloobin ay iniwan akong nanlulumo, napipigilan at miserable. Meron ba sa inyong nalagay sa ganitong kalagayan at anong ginawa ninyo? Nalagay na rin ako sa ganyan dati. Noong 2017, nahalala kong leader at nangasiwa sa gawain ng ilang iglesia. Napansin kong ang leader ng mga iglesyang yon ay mas matatagal na kaysa sa akin. Sina Sister Gao at Sister Sun ay matagal nang naglingkod bilang mga leader. At nagkasama na rin kami sa mga pagtitipon dati. Kaya alam nila kung anong aasahan sa akin. Si Sister Yuan na leader sa isa pang iglesia ang nagdilig sa akin pagkatanggap ko ng gawain ng Diyos. Wala akong kaalam-alam nun, pero sa tuwing may issue ako, lagi siyang tumutulong sa akin. Sa karanasan man sa trabaho o pananampalataya, natatalo nila ako. Para bang kung susubukan kong pangasiwaan ang gawain nila at tulungan sila, mapapahiya ko lang ang sarili ko. Pero alam ko rin na ang atas na ito ay pagtataas ng Diyos. Hindi ko pwedeng tanggihan ng tungkulin para lang iwasan ang kahihiyan. Kailangan ko itong tanggapin. Oo, tama. Kaya't sumulat ako sa mga leader ng iglesia para sa isang pagtitipon. Mabilis akong sumulat ng mga liham. Pero hindi nang sumulat ako kay Sister Gao. Ilang beses kong isinulat ang ilang linya, paulit-ulit na binabago ito. Nag-aalala na di ko to maipahayag ng malinaw at maliitin niya ako. Nang dumating ang oras para sa pagtitipon, mas lalo akong nabalisa. Maraming tumatakbo sa isip ko. Dati ay sama-sama kaming nagdaraos ng pagtitipon. At kung di ako makapagbahagi o hindi malutas ang mga isyu nila, anong iisipin nila sa akin? Sasabihin ba nilang, sino ka para magpapulong at subukang lutasin ang problema namin? Di pwede. Kailangan kong magbahagi na may kalidad upang ipakita sa kanila na kaya kong gawin ang trabahong ito. Sinusubukan kong magmukhang kalmado, nakisangkot ako sa gawain nila. Itinala ko ang mga problema at naghanap ng mga salita ng Diyos upang malutas ang mga ito. Dahil sa sobrang kaba ko, kalaunan naubusan ako ng sasabihin. Sa sandaling yon, napansin kong seryoso ang ekspresyon ni Sister Gao. Naisip ko, dahil ba di ko nalutas ang problema nila sa aking pagbabahagi? Sinusubukang iwasan ng kahihiyan, ipinagpatuloy ko ang pagbabahagi. Habang nagsasalita ako, binabantayan ko ang mga ekspresyon nila para makita kong naiinip sila. Kumabog ang puso ko sa konting pagbabago lang sa kilos nila. Totoo. Nang patapos na ito, natahimik ang lahat at ako na lang ang nagsasalita. Pakiramdam ko, parang tumigil na nga ang oras noon, ang tagal ng pagtitipon. Sa wakas natapos din ang pagtitipon. At umuwi na ako, pagod na nung oras na yon. Parang gumawa ako ng mabigat na trabaho at gusto ko lang magpahinga. Pero naalala kong may pagtitipon bukas kasama sina Sister Yuan. Kung sakaling meron silang problema na di ko kayang lutasin, anong iisipin nila sa akin? Hindi. Kailangan kong maghanda ng maaga. Kinuha ko ang ulat sa trabaho ng iglesia nila. Binasa ko to pero nakatulog pala ako. Bigla lang akong nagising pagdating ng 9 o'clock ng gabi. Naisip ko, kakaiba naman ito ngayon. Di ako inaantok ng maaga. Kaya't lumapit ako sa Diyos at nanalangin. Diyos ko, ang pagtupad sa tungkuling ito ay nagpapahirap sa akin. Nag-aalala akong maliitin ng mga leader pag di ako makapagbahagi ng maganda. Labis akong napipigilan at di alam kung paano malulusutan ng sitwasyong ito. Gabayan mo po ako para makilala ang sarili ko. Pagkatapos, binasa ko ang mga salita ng Diyos. Lahat ng natiwaling tao ay nagdurusa sa katulad na problema. Pag wala silang katayuan, pag sila'y ordinaryong mga kapatid, di sila nagmamalaki pag nakikipag-ugnay o nakikipag-usap. O di gumagamit ng partikular na estilo o tono sa pananalita. Sila'y karaniwan, walang nadaramang kagipitan o di ipinipresenta ang sarili. At nakapagbabahagi ng bukas at taos-puso,
Madali silang lapitan at magiliw. Nararamdaman ng iba na napakabuti nilang tao. Gayunman, nang may katayuan, agad silang umaaktong Panginoon sa iba na para bang walang makakaabot sa kanila. Pakiramdam nila'y nararapat silang igalang na sila'y naiiba sa karaniwan. Mababa ang tingin nila sa karaniwang tao at tumitigil sila sa hayagang pagbabahagi sa iba. Bakit hindi na sila nagbabahagi ng hayagan? Nararamdaman nilang may katayuan na sila ngayon at sila'y mga pinuno. Iniisip nilang dapat magkaroon ng imahen ang mga pinuno, maging mataas kaysa ordinaryong tao, at mas magkaroon ng tayog at makatupad ng maraming tungkulin. Na ang mga leader ay dapat may higit na pasensya, higit na kakayahang magdusa, at kayang paglabanan ang anumang tukso. Iniisip pa nilang di pwedeng umiyak ang mga leader, gaano man karaming kapamilya ang maaaring mamatay, at kung umiyak sila, dapat nilang gawin ng lihim. Upang walang makakikita ng anumang mga pagkukulang, kapintasan o kahinaan sa kanila. Pakiramdam nila hindi pwedeng ipaalam ng mga leader sa sinuman kapag sila'y negatibo, dapat nilang itago ito. Naniniwala silang ganito dapat kumilos ang isang may katayuan. Kapag pinipigilan nila ang kanilang sarili ng ganito, hindi ba ang katayuan ay nagiging kanilang Diyos, kanilang Panginoon? Nagtataglay pa rin ba sila ng normal na pagkatao? Kapag mayroon silang ganitong mga ideya, kapag ikinulong nila ang kanilang sarili rito, at ginawa nila ang ganitong klase ng aksyon, hindi ba sila nahumaling sa katayuan? Amen. Malinaw na ibinunyag ng mga salita ng Diyos ang kalagayan ko ng panahong yon. Napakahirap para sa aking gawin ang pagtitipong ito dahil masyado kong inalala ang dignidad at katayuan. Nung bago ako nahalal bilang leader, di ako nagpipigil sa pagtitipon kasama sina Sister Gaw at iba pa. Nagbahagi ako ng naunawaan ko. At nagtiwalang walang mangmamaliit sa akin sa pagbabahagi dahil bago pa lamang ako noon. Nang matupad ko ang tungkulin, pakiramdam ko dahil mas mataas ang posisyon ko, magiging mababa ang tingin sa akin kung di ako maayos magbahagi at di malulutas ang problema nila. Nagsikap ako ng husto na magpakitang gilas at ipahayag ang sarili ko sa mga pagtitipon para tumaas ang tingin sa akin at sabihin karapat-dapat ako. Wala akong ganong karanasan pero ayokong magtapat ng pagkukulang ko. Patuloy lang ako sa ginagawa ko. Inilagay ko ang sarili ko sa isang pedestal. Iniisip na ang leader ay dapat may tayog at maging mas mahusay kaysa sa iba. Itinago ko ang lahat ng mga kapintasan ko at kakulangan. Di hinanap ang di ko naunawaan at nagkunwaring naunawaan ko dahil sa takot maliitin ng iba. Ako ang nagpahirap sa sarili ko dahil nahumaling ako sa katayuan. Oo. Binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong sanayin ang sarili ko sa pagtataas sa akin sa posisyong to at matutunang magbahagi ng katotohanan. Di ko inisip kung paano ko matutupad ang tungkulin ko at matutulungan ng ibang lumutas ng problema. Ginamit ko ang tungkulin ko para itaguyod ang sarili ko at pataasin ang tingin sa akin. Nagpanggap pa ako at nilinlang ang mga kapatid ko. Wala ako ni katiting na katwiran. Lubos akong walang kahihiyan. Lumapit ako sa harap ng Diyos at nanalangin sa Kanya sa pagsisisi. Napatnubayan niya ako para maalis ang pagkakatali sa katayuan. Amen. Matapos magdasal, nabasa ko ang mga salita ng Diyos. Babasahin ko ito. Iniisip ng ilan na pag may katayuan, lalong dapat umastang opisyal at magsalita sa isang partikular na paraan. Kung matatanto mong mali ang ganitong pag-iisip, dapat kang manalangin na talikdan ang makalaman na bagay. Huwag mong tahakin iyon. Kapag may saloobin kang kagaya ng mga ito, dapat kang kumawala sa kalagayang iyon at huwag pahintulutan ang sarili mong maipit dito. Sa sandaling maipit ka rito at magkaanyo ang mga saloobin at pananaw na iyon sa loob mo, magbabalat kayo at babalutin ang sarili mo. Gagawin ito ng mahigpit upang walang sino man ang makakakita pa sa iyo o magkakaroon ng pandama sa iyong puso't isip. Makikipag-usap ka sa iba na parang nasa likod ng maskara, hindi nila makikita ang iyong puso. Matuto kang hayaan ang iba na makita ang laman ng iyong puso. Magtapat ng saloobin sa kanila at mas mapalapit sa kanila. Layuan mo ang hilig ng laman. At talagang wala namang mali rito, pwede rin naman itong maging landas.
Ano mang mangyari, dapat mo munang pagnilayan ng problema sa sarili mong pag-iisip. Kung hilig mo pa ring balutin ng iyong sarili, dapat manalangin agad. Diyos ko, nais ko muling magbalat kayo para magpakana at manlinlang muli. Tunay akong isang dyablo. Ginagawa kitang mamuhi sa akin. Nasusuklam ako sa sarili ko sa kasalukuyan. Mangyaring disiplinahin ako, sisihin ako at parusahan ako. Dapat kang manalangin at ihayag ang saloobin mo. Sangkot dito kung paano ka nagsasagawa. Amen. Anong aspeto ng mga tao ang pinupuntirya ng pagsasagawang ito? Ang mga kaisipan, ideya at layuning ibinubunyag ng mga tao hinggil sa isang issue, ang landas na nilalakaran nila at ang direksyong tinatahak nila. Ibig sabihin, kapag may mga saloobin kang magkunwari, umasa ka sa Diyos na mailantad, masurit, makontrol ang mga ito. Pag sinuri mo't kinontrol ng gano'n ang mga to, hindi na magkakaroon pa ng kahit anong issue sa mga ginagawa mo. Dahil mabibigot din na magiging kapuna-puna ang tiwali mong disposisyon. Amen. Amen. Ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay ng landas ng pagsasagawa. Kung nais nating makawala sa reputasyon at katayuan, bitiwan na natin ito. Matutong magbukas, itigil ang pagkimkim at pagkukubli sa sarili. At ipakita sa iba ang pinakatunay na bersyon natin. Sa ganitong pagsasagawa, pwedeng maging tunay na malaya ang espiritu natin. Oo. Ang pagbabasa nito ay nagbigay din sa akin ng landas. Maaaring nahalal ako bilang leader, pero hindi nagbago ang aking tayog. Di dahil tinutupad ko ang tungkuling ito ay naunawaan ko ng lahat at kaya kong maarok at malutas lahat ng issue. Kailangan kong harapin ang mga pagkukulang ko. Kung di ko kayang lutasin ang problema, dapat aminin ko na lang na hindi ko to naunawaan. At hahanapin ang katotohanan kasama ang iba. Oo. Sa pagtitipon kalaunan, nagsabi ang mga leader ng mga problemang hindi sila makausad para sa pagbabahagi. Medyo nag-alala ako sa mga oras na yon. Kung di ko malutas ang mga problema nila, bababa ba ang tingin nila sa akin? Kaya tahimik akong nanalangin sa Diyos. Naiwasto niya ang saloobin ko at pahintulutan akong harapin ang kakulangan ko. Tama nga yan. Kahit makita nila ang totoo kong kakayahan at bumaba ang tingin sa akin, kailangan kong isagawa ang katotohanan. Mabuting malutas namin lahat ng issue at magpatuloy. Oo. Tapos, nagbahagi lang ako ng mga naunawaan ko. At kung nahihirapan ako, sasabihin ko to sa aking mga kapatid at sama-sama kaming magpapasya. Gumaan ang pakiramdam ko sa ganitong pagsasagawa. Unti-unti akong tumigil sa pagkagapos ng karangalan at katayuan at mas mahinahon na sa mga pagtitipon. Salamat sa Diyos. Madalas kong nadarama na ginagabayan ako ng Diyos at nakilala ko ang ilang problema sa gawain at nakahanap ng paraan upang malutas ang mga ito. Naging panatag at mapayapa ako dahil sa ganitong paggawa. Totoo. Salamat sa Diyos. Ang kwento mo'y nakatulong sa aking makaunawa. Harapin natin ang kakulangan para matigil ang interes sa katayuan at karangalan at huwag itong itago. Habang mas gusto nating mapanatili ito, mas dapat gawin ang kabaliktaran. At ipagtapat ang kakulangan natin, dinalutas na mga issue, at ang mga maling motibo sa mga kapatid upang mahanap ang katotohanan at malutas sa mga ito. Oo. Sa pagsasagawa nito, unti-unting matatanggal ang gapos ng reputasyon at katayuan. Totoo. Tama. Nang maglaon, may iba pang bagay ang nangyari na nagpanilay-nilay sa akin sa mas malalim na paraan. Noong 2019, ginampanan ko ang tungkulin ng pag-i-edit. Nag-organisa kami ng study group tungkol sa nauugnay na prinsipyo ng mga kapatid sa ilang iglesia. Di pa ako nakapag-organisa dati ng ganun kalaking study group. At ramdam kong matinding pasanin to. Parang may malaking bato sa dibdib ko. Nag-alala akong di ako malinaw na makapagbabahagi. Hiniling sa akin ng leader na lumahok ako sa pagbabahagi para sa study group. Kinabahan ako. Hindi ko alam ang aking gagawin. Ito ay di isang maliit na pagtitipon ng ilang mga tao. Paano kung di ako makapagbigay ng malinaw na pagbabahagi sa harap ng ating mga kapatid? Ano kayang iisipin nila sa akin? Magtataka ba sila na ang tulad ko'y nasa tungkulin ng pag-i-edit? Habang mas iniisip ko to, mas nabahala ako. Bago ang pagtitipon, binasa ko ng paulit-ulit ang mga prinsipyo. Pinagod ko ang aking utak. Nag-iisip ako ng pinakamalinaw na pagbabahagi sa kanila. Walang tigil akong nagdadasal sa Diyos na magdala siya ng kapayapaan at katahimikan sa akin.
Nung oras ng pagtitipon, kinakabahan pa rin ako. Patuloy ko lang binibilang ang mga minuto hanggang sa ako na ang magbabahagi. Wala ako sa lugar para pagnilayan ng mga prinsipyo. Hindi ko talaga alam kung paano ko nalampasan ang pagtitipong yon. Ramdam ko ang napakabigat na pasanin. Ayokong mag-organisa nun. Naisip ko, siguro dapat kanselahin ko na lang ang study group at hayaang sila ang mag-aral. Sa ganon, di ko naiisipin ang di magandang pagbabahagi at ipahiya ang sarili ko. Nagpunta ako sa leader at sinabing ang study group ay di epektibo. Ang nangyari ay nakansela ito. Walang ibang may alam sa aking kasuklam-suklam na layunin, ngunit nanonood ang Diyos. Kalaunan, nagbigay ang Diyos ng sitwasyon. Ilang beses akong tinanong ng isang kapatid, bakit di ka gumawa ng study group para makapagsuri tayo? Sinabi rin niyang gusto niyang dumalo sa ganong study group. Medyo nakonsensya ako nang marinig siyang sabihin ito. Ako ang namamahala sa pag-i-edit. Tungkulin kong pamunuan sila sa pag-aaral ng mga prinsipyo. Ngunit kinansela ko ang study group upang di mapahiya at mapanatili ang katayuan ko. Nang walang katiting na pag-aalala sa pangangailangan ng iba o kung anong mabuti sa iglesia. Di ba pinipinsala ko ang mga kapatid? Makasarilit napakababa ko. Kalaunan, nakita ko ang sipi ng mga salita ng Diyos na inilalantad ng mga antikristo. Sa labis na pagpapahalaga sa katayuan at reputasyon, ibinubunyag ko ang antikristong disposisyon ko. Sabi ng mga salita ng Diyos. Ang pagmamahal ng mga antikristo sa katayuan at karangalan nila ay higit pa sa mga normal na tao. At ito'y nasa loob ng disposisyon at diwa nila. Hindi ito pansamantalang interes o lumilipas na epekto ng paligid nila. Ito'y nasa kanilang buhay at mga buto. Kaya ito ay kanilang kakanyahan. Sa lahat ng ginagawa ng isang antikristo, ang una nilang isinasaalang-alang ay ang katayuan at karangalan nila, at wala ng iba. Para sa isang antikristo, ang katayuan at reputasyon ang kanilang buhay, at ang kanilang panghabang buhay na layunin. Sa lahat ng kanilang ginagawa, ang una nilang isinasaalang-alang ay anong mangyayari sa aking katayuan at karangalan. Ang paggawa ba nito ay magbibigay sa akin ng reputasyon? Itataas ba nito ang aking katayuan sa isipan ng mga tao? Yun ang unang bagay na kanilang iniisip. Na sapat na patunay na mayroon silang disposisyon at kakanyahan ng mga antikristo. Kung hindi sila magsusumikap ng ganon. Amen. Sinusuri ang sarili ko salungat sa mga salita ng Diyos. Nakita ko na ang pagkahumaling ko sa reputasyon at katayuan ay pagpapakita ng antikristong disposisyon. Habang inoorganisa ang study group, nag-alala ako na wala akong mahusay na pag-unawa sa mga prinsipyo at hahamakin nila ako. Bago ang pagpupulong, binasa ko ng paulit-ulit ang mga prinsipyo. Pinoproblema ang paraan upang maipahayag ang sarili ko. Pero lahat ng pagsusumikap na yon ay di para maunawaan ang katotohanan at mga prinsipyo o tulungan ng iba na may matutunan. Sa halip ay para gumawa ng imahe bilang magaling na profesional at makuha ang paghanga ng iba. Oo. Masyado kong pinahalagahan ng reputasyon at katayuan. At inisip ko lang ang pagtitipon bilang pagkakataong maitaguyod ang reputasyon ko. Lubos kong alam na yon ay mabisang paraan para mag-aral. Ngunit natatakot akong mapahiya kaya't pinabayaan ko ang tungkulin ko. At gumawa pa ng mga dahilan para kanselahin ang study group. Ginugol ko ang buong araw sa pag-iisip kung paano ako hindi mapapahiya at kung paano makamit ang paghanga ng iba. Inuna ko ang pansariling pakinabang kaysa ibang bagay. Walang puwang sa puso ko ang atas ng Diyos. At di ko inisip ang hakbang ng pagkilos na mabuti para sa mga kapatid at maging sa sambahayan ng Diyos. Makasarili at napakababa ko. Oo. Maaaring di ako gumagawa ng halatang kasamaan bilang antikristo. Ngunit sa diwa, ang disposisyon ko'y di naiiba. Tinatahak ko ang landas ng isang antikristo. Kung may totoo akong katayuan, kikilos akong parang antikristo, inaantala ang gawain ng sambahayan ng Diyos para sa interes ko. Makagagawa ako ng kasamaan at maaalis ng Diyos. Oo.
Dati, hindi ko napagtanto na ang paghahangad sa katayuan at reputasyon ay makakaantala sa gawain. Ang pagsusumika para rito ay nakakasira ng tao. Labis din akong nagka-interes sa katayuan. Dapat ko nang hanapin ang katotohanan. Nang maglaon, paano ka nakapasok? Gusto ko itong marinig. Nang napagtanto ko ang lahat ng ito, nakaramdam ako ng takot at pagsisisi. Kaya't nanalangin ako. Diyos ko, nagawa akong tiwali ni Satanas. Pinapanatili ko ang reputasyon at katayuan. At hindi ako naging tapat o naging responsable sa tungkulin ko. O Diyos, ayaw ko nang magrebelde pa sa'yo. Nais kong magsisi. Bigyang liwanag at gabayan mo po ako. Amen. Sa aking paghahanap, nakita ko ang video reading ng mga salita ng Diyos. Panoorin natin ito. Mabuti yan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, dapat ninyong hanapin ang katotohanan upang malutas ang anumang problemang lumilitaw, anuman iyon, at huwag magbalat kayo o magkunwari para sa iba sa anumang paraan. Ang inyong mga kamalian, inyong mga kakulangan, inyong mga kasalanan, inyong mga tiwaling disposisyon, maging ganap na bukas tungkol sa lahat ng ito at magbahagi tungkol sa lahat ng ito. Huwag ninyong ilihim ang mga ito. Ang pagkatutong buksan ang inyong sarili ang unang hakbang tungo sa pagpasok sa katotohanan. At ito ang unang sagabal na siyang pinakamahirap daigin. Kapag nalampasan mo na ito, madali nang pumasok sa katotohanan. Ang paggawa sa hakbang na ito ay nagpapahiwatig na binubuksan mo ang puso mo at ipinapakita ang lahat ng nasa loob mo, mabuti o masama, positibo o negatibo. Inilalantad ang iyong sarili para makita ng iba at ng Diyos. Walang itinatago sa Diyos, walang pinagtatakpan, walang ikinukubling anuman, walang panlilinlang at panloloko, at bukas at tapat din maging sa ibang mga tao. Sa ganitong paraan, nabubuhay ka sa liwanag at hindi ka lamang susuriing mabuti ng Diyos, kundi makikita rin ng ibang mga tao na kumikilos ka ng may prinsipyo at may antas ng kalinawan. Hindi mo kailangang pagtakpan ang anumang bagay, gumawa ng anumang mga modifikasyon, o gumamit ng anumang panlalansi alang-alang sa iyong reputasyon, paggalang sa sarili at katayuan, at tumutukoy din ito sa anumang mga pagkakamaling nagawa mo. Hindi kinakailangan ang gayong walang kabuluhang gawain. Kapag ginawa mo ito, mabubuhay kang walang hirap at walang pagod at ganap na nasa liwanag. Ang gayong mga tao lamang ang maaaring makatamo ng papuri ng Diyos. Amen. Nakita ko kung paanong inaasahan ng Diyos na gumawa tayo ng katotohanan. Alin man sa ating pagkukulang, kakulangan o pagpapahayag ng katiwalian, dapat tayo maging bukas. Huwag tayong magkimkim o magbalat kayo sa iba. Ipasakop ang salita't kilos natin sa Diyos. Sa gayon lang natin makukuha ang papuri niya. Oo, tama ka. Paano man ako magbalat kayo, di ko kayang baguhin ang tayog ko. Kahit mapataas ko ang tingin ng mga kapatid ko sa akin, di ko maluloko ang Diyos. Dapat lantaran at dalisay kong ipasakop ang sarili ko sa pagsusuri niya. Oo.
Nang maglaon, nag-organisa kami ng mga pagtitipon kasama ang mga kapatid sa ilang iglesia. Nais ko ngang pagtitipong ito ay maging epektibo at tunay na makakatulong sa aking mga kapatid. Kaya't sa tuwing nagsisimula akong maghanda, taimtim akong nananalangin sa Diyos at humihingi ng patnubay. Binabanggit ko ang anumang katanungang di ako sigurado para talakayin ng grupo ng magkakasama ito. Tama. Sa aming mga nakaraang pagtitipon, pinagod ko ang utak ko sa pag-iisip upang matiyak na tataas ang tingin nila sa akin. Nahumantong lang sa matinding kaba at pagod. Hindi na ako naghahangad ng katayuan o sinusubukang maiwasan ang kahihiyan. Mas mahinahon at malaya na ako. Salamat sa Diyos. Napagtanto ko rin na upang maging epektibo ang pagtitipon, kailangan ng pagtutulungan ng isa't isa. At ang susi ay kaliwanagan ng banal na espiritu. Tama, siyang tunay. Nang harapin ko ang bawat pagtitipon na may tamang saloobin, naramdaman ko ang kaliwanagan at patnubay ng Diyos. Kapag ang lahat ay nagdaragdag sa ideya ng bawat isa, napakarami kong nakukuha sa aming pagtitipon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mahusay itong pagsasagawa. Oo nga. Tama. Tama. Sa karanasang ito, tunay kong naramdaman kung gaano kahangal ang paghahangad sa katayuan at dignidad. Pinahirapan ko ang sarili ko at kinasuklaman ng Diyos sa di pagtupad ng tungkulin. Sa paggawa ayon sa salita niya, paghahangad na maging matapat na nilikha niya at pagtupad sa aking tungkulin, mabubuhay na akong masaya at walang pag-aalala. Tama. Salamat Salamat sa sa Diyos. Marami akong nakuhang aral mula sa iyong karanasan at nagkamit ako ng ilang landas ng pagsasagawa. Mabuti kung ganun. May himnong sumagi sa isip ko. Kantahin natin to. Magaling. 明白真理，领得释放是快乐的人。我对神话充满信心，一点儿不疑惑。没有消极退后，也从不自暴自弃。忠心尽好本分，不受肉体辖制。虽然素质很差，但我有颗诚实心。凡事按原则办事，满足神心意。实行真理，顺服神，做诚实的人，心怀坦荡，没有诡诈，活在光明中。诚实的人快来，我愿与你交交心。爱神的人都来相会，交个好朋友。喜爱真理的人都是弟兄姊妹，快乐的人一起唱歌跳舞赞美神。 Amen. Salamat sa Diyos. Sa pagsasagawa lang ng katotohanan tayo magkakamit ng paglaya sa Espiritu.